Let's pray. Sa makausap pa Ginoo, amo kang ginapasalamatan, amo kang kinadaig. Amo taliwala Ginoo sa among kahimtang, pantako ang among kalipay nga kitagaan mo gihapon kami og opportunity nga makasimba, makadaig, makapangalagad diha kanimo pinaagi sa pagalagad sa ubang mga tao, Amahan. Ginoo, pasalamatan ka namo sa kinabuhi, pasalamatan ka namo sa kusog, sa kabaskog, sa kalipay, sa kalinaw. Salamat usab Ginoo sa imuhang pag-amping sa among mga kinabuhi. Salamat sa pagtubag sa among mga agulo diha sa mga pag-ampo kanimo Ginoo. We cannot imagine asa ang among kinabuhi karon kung wala ang Dios nga nahigugma kanamo, kung wala ang Dios nga nagtunol, naghatag sa imong grasya ug kaluoy. Muna ikaw ang ngayan nga magadawat sa tanang himaya, sa tanang kadungganan, Amahan, tungod kay ang tanan gikan man kanimo. Ang among kinabuhi, ang among kaluwasan, everything that is in us belongs to you, Lord. Karon sa among pagsimba kanimo, ubani kami, labi na Ginoo sa among pagtuon sa imong pulong, bugat ni nga doktrina nga among pagatun-an karong buntag apan nagaampo ako kanimo, nagahangyo nga dili unta magpatigbabaw ang among human rationalization, pero magpatigbabaw Ginoo ang imong divine revelation, because it is only then that we can accept, we can receive this enormous truth that is coming from your words. God, from the start until the end of this service, be exalted, be glorified. For this is our prayer, with much praises and thanksgiving, and we would like to commit all these things in Christ's most precious and blessed name. Amen and amen. Daghang salamat music team, daghang salamat Psalters. Okay, so maayong buntag sa Matagusa, sa pipila nga naa dinhi sa simbahan. Itawag na ko ni sila nga mga frontliners kay kung wala sila, mura og lisod jud magpasiugda sa ato ang buluhaton nga live sama niini. So I need this young blood, no? Salamat sa Ginoo sa mga talento nga gihatag sa ila nga mapusla nato sa mga panahon nga sama niini. Ug salamat usab sa atong mga igsoon nga walay puas, walay kakapoy, walay kanang kasumo nga nagasuporta sa atong mga panimbahon online. Daghan kaayong salamat ang inyong presensya, ang inyong mga comments. So dako kay nagpagdasig sa amo. Okay, so moving on with our theme. This morning we'll be talking about the doctrine of divine election. Igsoon, lahi ning gitawag nato election sa kalibutan. That is not divine. No? Kanang piniliay dinhi sa this coming 2022. So doon na po'y umaabot nga election. Piniliay na pod. Pero lahi na nga piniliay aning atong hisgutan nga pagpili karong buntag. Because ang magpili niini dili kita, kundili ang Dios mismo. So God will choose you, not you will choosing God. No? So that will be the emphasis of our talk this morning. So our text is found in Romans chapter 9 verse 1 up to 33. It will be a whole book, a whole chapter nga study, pero ako lang pudyot-pudyoton, ako lang kuhaon ang mga bersikulo nga mahagamit nato sa atong pagtuon karong buntag. Okay, so igsoon, divine election is a very dangerous word, I would say.
I don't know kung nakadungog na mo og nakadungog mo og magwawali nga nagwali about ani nga topic divine election. Or mangutana ko sa inyo, how many times nakadungog mo nga nagwali ko aning divine election? Maybe this will be the first time for many years of ministry in this church. This is one of the topics, this is one of the many topics nga kung pwede palang likayan. Because we have human rationalization, ug usahay dili mo coincide sa divine revelation. And then kita human as we are, gusto nato nga ipasibo kung unsa ang kamatuuran, kung unsa ang atong gituuhan. And that is why, when it comes to the doctrine of divine election, daghay mga magwawali ang wala nagkauyunay about this doctrine. Daghay mga Kristohanon nga lahi-lahi stand about divine election. Daghay mga simbahan and denominations have different views about divine election. So mga igsoon, kung pwede palang ninako likayan na gininako nga topic. Pero mo ni ang downside kung series ang ato ang message. Kaya nga naman, di na ko siya pwede likayan kay gisgutan man sa chapter 9 sa Book of Romans. Kung pwede palang kumuambak sa chapter 10, muambak na ko. Pero matingala unya mo nga nung naman hisgutin ni Pastor Ula ng chapter 9. Mga igsoon, mo ni ang pait, no? Kung we will be having a series of teachings and preachings. Dili mi pwede mo lukso, di mi pwede mo ambak. Okay, so nevertheless, dili na ako siya pwede ambakan because I will be guilty as a preacher. Now, first and foremost, we have to define what is this divine election. Muna nga to ang concern karong buntag. Unsay bot ipasabot aning divine election? Okay, before nato hisgutan ang divine election, basahon nato ang atong main verse. It is Romans chapter 9 verse 11 to 13. Ingon siya dinhi, sa wala pa ipanganak ni Rebecca ang kaluha, miingon ang Dios kaniya, ang magulang mag-alagad sa iyahang manghod. This is extraordinary mga igsoon. God made a prophecy, wala pa na tao ang kaluhang anak ni Rebecca o ni Isaac, miingon na ang Dios nga ang magulang mualagad sa anak. Okay, so this is extraordinary. Tungod, kabalota nga sa customary sa mga Hudiyo, ang panalangin didto gid sa kamagulangang anak. So it should be normal nga ang manghod mo'y mangalagad sa magulang. Pero dinhi makita nato nga gipili sa Dios ang manghod kaysa magulang. Okay, padayon ta sa verse 12. Gisulti niya kini sa dihang wala pa makahimo og ang kaluha og maayo o dautan. Without any basis, God choose Jacob. Okay, walay gipasikaran. Okay, klaro din gisulti niya kini sa dihang wala pa makahimo og ang kaluha og maayo o dautan. Kay gusto, this is the key phrase of this verse. Kay gusto niyang itudlo nga kung magpili, this word magpili, this is now the word election in English, no? This is the word divine election in English. Kay gusto niyang itudlo nga kung magpili siya og tao, dili tungod sa ilang maayo nga mga binuhatan kung dili sumala sa iyang kabubuton. So gipakita dinhi nga it is based on the sovereign will of the Lord. Regardless unsa ang ilang gibuhat, regardless unsa ang ilang pagabuhaton, God choose them based on His sovereign will. Okay, so klaro ha? In verse 13, Okay, now let us now define the word election. What is this word divine election? It means God
had chosen from the eternity past those who will be saved, not based on what they will do in the future, but based on His sovereign will. I will repeat, based sa ako ang wali karon mga igsoon ha, this is my definition of divine election. Of course, kung lahi ang magwali, lahi po siguro ang ilang definition sa election. Okay, so, God had chosen from the eternity past. Sa una pa, kaniadto pa. Wala pa gihimo ang kalibutan, gipili na daan sa Dios ang mga tao nga maluwas. Regardless, unsa ang ilang buhaton sa future, Marvin. Tinood ka, sir? First time nakadungo ka, Marvs? Okay. Not based on what they will do in the future, but based on the sovereign will of the Lord. Now, in chapter 9 to 11, this will be counted as one unit. Nga naman, tungod kay, in these 3 chapters, Paul devoted to answer this question, what is this divine election? So, it took Paul to discuss 3 chapters, no? What is the meaning of this word divine election? So makita nato nga si Paul mismo, this is his struggle. This is the agony of the apostle. So, this is the first time nga niabot og 3 ka chapters ang iyahang gitawag nga kanang pakigdebate or argument, defending the doctrine of divine election. So ato nang isa-isahon karon mga igsoon. So, it takes 3 chapters for Paul to answer the question about the doctrine of divine election. Okay, let us now read verse 1 to 3. Asa man to akong kuan? Wala na ako na... Wala dinhi ang verse 1 to 3. Okay, ako na lang basahon sa... Okay, basahon na lang nako dinhi sa Bisaya, nako nga translation. Verse 1 to 3. Ingon diri ang pulong sa Ginoo, matuod ang giingon ko, si Paul ning nag-ingon ani. Matuod ang giingon ko. Iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. So Paul is telling the Jews, the audience, that I am not lying. Ang akong konsensya gilamdagan sa Espiritu Santo nga mao ang akong saksi. So Paul is telling the audience, saksi ang Espiritu Santo nga tinuod ning akong gisulti. I am not telling you something that is not true. I am telling you what is the truth. And my witness is my conscience nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Verse 2, ingon siya, gibati ko ang hilabihang kasubo. O walay paghuno nga kaguol. Take note of that word, kasubo o kaguol. Si Pablo, nasubo o naguol nga naman. Why do you think nga siya naguol? Why do you think nga nagmasub-anon si Pablo, nagmagul-anon si Pablo? Ingon siya, in verse 3, alang sa akong kaigsuunan, mga isig ka Hudiyo. Tungod kanila, mahimo nga tungluhon ako sa Dios og mahimulag kang Kristo. So nakita ninyo ang bargain ni Paul? Paul is telling them, kung pwede pa lang kamo na lang ang maluwas, bahala nag ako kalimtan sa Ginoo. Bahala nag ako tungluhon sa Ginoo, basta maluwas lang mo. So Paul is making a bargain in behalf of these people. Nga naman, okay, muna atong i-reconcile karon mga igsoon. The Jews kept telling Paul nga tanan sila maluwas because they believe about the promise of God nga Israel will be blessed. Okay, kabalo kita nga gipili sa Dios ang Israel before pa ang pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. In the eternity past, gipili na sa Ginoo daan ang Israel. Okay, now for them ingon sila, maluwas ming tanan tungod kay gipili man mi sa Ginoo. Muna ang ilang argument. But Paul is telling them, uban sa kasub-anan, uban sa kagulaanan, Paul is telling them, no.
dili tanang mga Hudiyo maluwas. Kung pwede pa lang, muni ingon ni Paul, kung pwede pa lang makigbargain ko nga ang akong kaluwasan na lang akong ihatag sa inyo. Bahalag dili ko maluwas, kamo na lang. Saksi ang Espiritu Santo sa akong kasing-kasing. This is the heart of Paul. This is the heartbeat of Paul. Muni ang pinitik sa iyang kasing-kasing. Nga kung pwede pa lang unta, maluwas ang tanang mga Hudiyo, pero ang kamatuuran, dili maluwas ang tanang mga Hudiyo. So si Pablo nagdeklarar nga ingon siya, sakit man dawaton, sakit man isulti, pero mao na ang kamatuuran. Not all the Jews will be saved. Now, ang question karon mga igsoon, kung ang gipili sa Ginoo sa una pang kapanahunan ang mga Hudiyo dili maluwas, does it follow nga ang divine election sa Ginoo is a failure? So the next question, nasipyat ba sa pagpili ang Diyos? Marbs, nasipyat ba pagpili ang Diyos? The Bible declares nga they had been chosen by God. Right? Tama or tama? Now, karon nagwali si Pablo nga, tinuod, pinili mo sa Ginoo, pero dili kamong tanan ang maluwas. So nibagting ang dalunggad sa mga Hudiyo. Nganong dili man mi maluwas, nga gipili man mi. Kung dili mi maluwas, sa ato pa, nasipyat pagpili ang Ginoo sa amo. Hello, somebody. Marbs. Nasipyat pa pagpili ang Ginoo? Is divine election a failure? Isa diwali, Marbs, no? So, makita ni mo ang agony ni Paul, how would defend this question. Nasipyat ba ang Ginoo? God who is a perfect God, God who is an omniscient God, God who is a sovereign God, nasipyat siya sa pagpili? Gipili ka tapos sila wala mo pili sa Ginoo? How could that be? Ang mga piniling katawhan sa Dios, dili tanan mo pili sa iya? Dili man tanan ang dili mo pili, nay mo pili pero doon na po'y dili mo pili. Buot ba ipasabot nasipyat pagpili ang Dios sa ila? Example na lang mga igsoon. Kung si Marvin gipili sa Ginoo in eternity past, and in the future dili siya mo pili sa Ginoo, does it mean nga na failure ba ang Ginoo sa divine election? So muna ang question sa mga Hudiyo. Kisay nasipyat, Marbs, ang gipili or ang nagpili? Okay, so tubago na ito ng mga igsoon. Okay, so ingon si Paul nga in verse 6 in chapter 9, muna ang gingon ni Pablo. Siya apan bisan dili tanan kanila ang nagpulos ni ining mga pribilehiyo, wala kini magkahulugan nga wala tumana sa Dios ang iyang saad. Kay dili tanang mga kaliwat ni Israel pinili sa Dios. Oh. Murag unsay mo ti pasabot ni Kuan? Unsay ingon siya? Ingon siya, dili tanan nga kaliwat ni Israel pinili sa Dios. In English translation, ingon siya, dili tanang Israel tinuod nga Israel. Not all Israel is Israel. So, buti pasabot, anak Neil. So, Paul is telling them, nga nagpili ang Dios, o katong gipili sa Dios, katong tinuod nga mga Israel. Katong tinuod nga mga Hudiyo. So, doon na dili tinuod nga Hudiyo, doon na po'y dili tinuod nga Hudiyo. Kinsa dahil ni sila. So, ato nang tanawon. Okay, so, mga igsoon, mo ni ang gisubmit ni Paul nga Exhibit A. So, no. Divine election is not a failure. Wala nagsipyat pagpili ang Dios. Tumanon sa Dios ang iyang saad nga iyang luwason ang tanang Israel. But take note, ingon siya, katong tinuod nga Israel.
So makita niyo, Marbs, sa una pang panahon gipili na silang daan aron maluwas. Ingon si Pablo, dili tanang Israel tinuod nga Israel. Ang maluwas katulang tinuod nga Israel. Now, atong tan-awon kung kinsa ning tinuod nga Israel. So, mga igsoon, parehas gud sa ato. Gitawag ta nga Christian nation, pero tanan ba nagpuyo sa Pilipinas Kristohanon? Tanan ba? Tanan ba simbahan tinuod nagsimba kang Kristo? Sa pamilya na lang. Tibuok pamilya nagsimba sa Ginoo. Buot ba pasabot nga tibuok pamilya maluwas? Mingon ko karon nga, I have a Christian family. Ako nagsimba, akong asawa nagsimba, si ate do nagsimba, si Kuya Plong, na relasyon sa Ginoo. That's my definition. Makaingon ko karon I have a Christian family. Does it mean nga tanan nga membro sa akong pamilya maluwas? Pwede ba siya mo guarantee? Only God knows. Mura po na, daghay nagsimba sa simbahan, pero dili bot ipasabot nga ang tanang nagsimba sa simbahan, luwas. Ang kanilang tinuod nga mga Kristohanon. Daghay mga gitawag natong Kristohanon, pero dili tinuod nga Kristohanon. Mora po na, daghay mga Hudyo, pero dili tinuod nga Hudyo. Kinsa man ning mga kanang tinuod nga Hudyo? Mga igsoon mo ning mga spiritual descendants ni Abraham. Dili ang iyang physical descendants. No? So tinuod, gikan sila sa kaliwatan ni Abraham, pero wala sila mutuog, mutuman sa giingon sa Ginoo. So kining gitawag nga tinuod nga Israel, mo ning mga spiritual descendants ni Abraham, mo ni sila ang mutuog mudawat kang Kristo. The physical descendants, ang mga kaliwat ni Abraham, mo ni sila ang dili mutuog mudawat kang Kristo. So that is the distinction of the two. The physical descendants of Abraham and the spiritual descendants of Abraham. Mga igsoon, ang ingon ang Matthew 7 verse 21, dili tanan nga nagtawag kanako og Dios ko, makasulod sa gingharian ko. So maura po ni nga logic. Daghay mga tao nagatawag sa Ginoo nga Ginoo. Daghay mga tao nagatawag sa Ginoo nga amahan ko, pero dili sila anak sa Dios. Katulang tinuod, katong sumala pa sa pulong sa Ginoo, dili tanan nga nagtawag sa akong ngalan maluwas. Dili tanang nagasimba Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon katong nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Can you say amen? Okay, so muni ang argument ni Paul nga gihatag niya sa mga Hudyo. Wala nasipyat ang pagpili sa Dios. Tanang gipili sa Ginoo, the true Jews, the true Israel will be saved. Muni ang buti pasabot dinhi. Okay, ang tinuod nga Israel mga igsoon, dili katong mga Israel nga nay dugong Israel. Ang tinuod nga mga Israel igsoon katong mga Israel nga dunay dugo ni Kristo. Ang tinuod nga Israel mga igsoon dili katong tinuli ang ilang kinatawo. Ang tinuod nga Israel katong tinuli ang ilang mga kasing-kasing. Nakabasa ta na sa Bible, right? Book of Galatians. Ang tinuod nga spiritual descendants ni Abraham dili katong mga na-circumcised in the flesh, but those who have been circumcised in the heart. Katong nausab ang ilang kasing-kasing. Ang tinuod nga descendants ni Abraham katong nagatuo kang Kristong ilang Dios nga manluluwas. Kato silang tanan maluwas. So this is now the argument of Paul. Now, iyahang sigundahan in verse 7 to 8. Gipakita ni Abraham diri ang case gipakita diri ni Paul ang case ni Abraham. Ingon diri sa Genesis 17:17, mao ni ang panahon nga mingon ang Ginoo kang Abraham nga manganak ang imong asawa nga si Sarah. Okay, now kabalo ta sa story ni Abraham. Nga nagsaad ang Dios kang Abraham ug kang Sarai. Abraham pa before na change ang ilang mga pangalan og Abraham and Sarah. Okay? Abraham and Sarai gisaaran sa Ginoo.
Ingon ang Ginoo sa ila nga tagaan taka og liwat. Og mosanay ang imong kaliwatan sama sa kadaghan sa balas sa baybayon ug sama kadaghan sa kabituunan sa kalangitan. Pero nakita nato mga igsoon that Sarah is not getting younger. Nagakatigulang silang duha, hangtod nga nagduda na sila nga, paano ba makaanak pa ang inaring pangidaron? So out of frustrations, naningkamot si Sarai o si Abraham nga makaliwat. Tungod kay nakita ni Sarai nga dili na siya manganak. Can you imagine? Baog si Sarai niya tigulang pa jud. Ingon siya nga Abraham namantay sulugoon nga babae nga gikan sa Ehipto. Anyway si Hagar Ehiptohanon. Nakuha nila gikan sa Ehipto. Ingon siya dulugi ang atong katabang. Basin daw niyag pinaagi sa iya makaliwat ka. Tinuod man gidulugan ni Abraham si Hagar og natao si Ishmael. So mo ni ang illustration na gihatag ni Abraham. Now, mga igsoon, kumbinsido si Abraham nga si Ismael na ang gitawag nga gisaad sa Dios nga ihatag para nila. So for Abraham, he believed with all his heart that it will be Ismael that will bring him the descendants. Mo ni ang maghatag sa ako mga kaliwatan. Kay walay nakita sa Abraham nga pamaaging lain. Katulang. Ingon siya, si Ismael na. Mo ni ang gisaad sa Ginoo sa ato. Di day pinaagi kang Sarai, pinaagi kang Hagar. So can you imagine? Nagbuot-buot si Abraham o si Sarai because of gitawag natog doubt and unbelief. Now, makita nato dinhi sa diyang gipakuratan si Abraham og bisita sa Ginoo in chapter 17. Ingon siya, mihapa si Abraham sa yuta og nahikatawa siya paghuna-huna. Makaliwat pa bagod ang tao nga isa kagatos anyos na ang panuigon, ingon si Abraham. Manganak pa ba si Sarah sa panuigong 90? Ani mga igsoon, ulitaw hito na si Ishmael. So dako na si Ishmael. So may bisita ang Dios kang Abraham sa verse 15 to 16. Ingon ang Ginoo kang Abraham, Abraham, ang imong asawa ayaw nagtawagag Sarai. Na nasa verse 15. Pagkatawgon mo na siya Sarah, kahimuon ko siyang inahan sa imong mga kaliwatan. Ug mo ni ang response si Abraham. Mihapa si Abraham sa yuta og nahikatawa siya sa paghuna-huna niya niini. So grabing grabing katawa. Abraham could not believe. How comes? Lord, imposible na kayo, Lord. Sirado na ang BB factory ni Sarah. Then ako 100 years old na, Lord. Di na mga ni halos mo ano. Wala na umoy. So nahikatawa si Abraham. Okay, now in verse 18, muni giingon sa pulong sa Ginoo. Unya nangutana siya sa Dios. Yung pag si Abraham nangutana po siya sa Dios. Ngano man nga si Ismael dili mo himuon nga akong manununod, Lord, kapoy na. Pwede ba nga si Ismael na lang, Lord, mo himuon akong manununod? Anyway, na mo ko'y liwat. Siya na lang. Pwede ba? Siya na lang. Hangyo pag si Abraham sa Ginoo. Kung sa ito bag sa Ginoo kang Abraham. Apan mingon ng Dios, dili. Ang imong asawa nga si Sarah, manganak og batang lalaki og nganlan mo siyag Isaac. Tumanon ko ang akong kasabutan tali. Kanako og kaniya ingon man sa iyang mga kaliwat. Kasabutan kini nga walay katapusan. So can you imagine that one? So makita nato dinhi that God choose Isaac over Ismael. Wala pa gibuhat ang kalibutan, wala pa sila matao, gipili ng daan sa Dios si Isaac. Sa atong mga pananaw, igsoon, makaingon siguro kang si Ismael na lang, Lord. Siya man ang kamagulangan. Siya man ang nauna. Siguro mingon mo nga dili, ang ayan pastoroy kay anak ba ito nila sa pagpakasala. So dapat si Isaac Jod.
nya ang mama pag ni Ismael dili pag Hudiyo. Intermarriage pag dili siya angayan pastor. Sige. Okay, i-consider nato. Munang gipili sa Isaac kay kuan manggod si ano? Yang mama manggod Ehiptohanon, dili man Hudiyo. Okay. Tanaw na to ang exhibit B ni Abraham. How about si Rebecca? So muna ning sa verse 11. Apan bisan dili tanan, dili ni mao. Wala na edit. Okay. Romans chapter 9 verse 10. Dugang paniini iyang gisegundahan. Dugang paniini gisamkon ni Rebecca ang kaluha nilang anak ni Isaac nga atong amahan. So, karon human kang Abraham gipili ni sa Ginoo si Isaac. Now, sa anak po ni Isaac, doon na po'y nahitabo nga sama ni ini. Sumuni ang gihimong exhibit B ni Paul. Ingon siya, dugang paniini gisamkon ni Rebecca ang kaluha nilang anak ni Isaac nga atong amahan. Okay. Verse 11, sa wala pa ipanganak ni Rebecca ang kaluha, miingon ang Dios kaniya, ang magulang ang mag-alagad sa iyang manghod. Okay, so gipili ng daan sa Dios si Isaac over Jacob over Esau. Okay, verse 12. Gisulti niya kini sa diyang wala pa makahimo ang kaluha og maayo o dautan. Kay gusto niyang itudlo nga kung magpili siya election og tao dili tungod sa ilang maayo nga mga binuhatan kung dili sumala sa iyahang hingpit nga kabubuton. Okay, so mo ni ang atong nakita dinhi. Dunay kaluhang anak si Isaac, si Esau ug si Jacob. Normally, ang kamagulangan maoy panalanginan. Pero ang makita nato dinhi gipanalanginan sa Dios ang manghod. Gipili sa Dios ang manghod nga panalanginan over sa magulang. Okay, so this is now the doctrine of divine election. It will stand and it will never be a failure. So, aron makita sa tao nga ang pagpili sa Ginoo dili kay maayo ka. Dili tungod kay kanang may gibuhat ka. Dili tungod kay cute ka. Dili tungod kay charming ka. Dili tungod kay talentado ka puhon. Muna itong hunahuna nga God is an all-knowing God. Nakita niya sa unahan nga magamit ni si Mark, munang iyang gitawag, munang iyang giluwas. No. Nakita nato din wala pa'y gihimong maayo. It is not based on works. Ingon siya diri, kay gusto niyang itudlo nga kung magpili siya og tao, dili tungod sa ilang mga maayong binuhatan. Kung dili sumala sa iyang kabubuton. It is based on His sovereign will. Mga tanong mo migsono sa may gipasikaran sa pagpili sa Ginoo kang Jacob. Unsay kalainan ni Jacob ing ni Isaac? Nangutana ko sa inyo ha. Kung mga Bible reader mo, unsay kalainan nilang duha? Si Esau ug si Jacob. Okay, gawa sa balhiboon siya, unsay kalainan nila? Sa pilain. May tungod sa ilang kinabuhi o sa ilang kalainan? Hunter si Esau, si Jacob, planter. So, gaatiman og mga ano, no? Okay, unsa pa? Sabi, ato nang tanawon karon sa ilahang kinabuhi, unsay kalainan nila? Maayo ba si Jacob over Esau? May kalainan ba sila when it comes to attitude? Jacob? You're not reading your Bible. Si Jacob, tikasan, he is a cheater.
Now, nganong gipili sa Ginoo kining limbungaros, sa among term pa na limbungaros, limbungan. Di ba gilimbungan niya si Iso? Siya, ibaligya sa ako imong birthright. Tagaan ning katong nagtakuban siya, ingunan siya nga, panalangini ko pa, katong nagkuan siya, para maalaan siya nga siya si Iso. Panalanginan siya sa Ginoo. Why on earth God choose a cheater? Kung pinaagi pa sa ilang mga maayong binuhatan. So makita nato dinhi nga before sila nakahimog maayo og nautan, gipili na sa Ginoong daan si Jacob over Esau based on sa sovereign will sa Ginoo. Now, the next question would be, so makita nato diri nga ang divine election is not a failure. So matuman kung kinsa ang gipili sa Dios, luwason sa Dios. I will repeat that one. Ang gipili sa Ginoo, luwason sa Ginoo. Walay saad ang Dios nga dili niya tumanon. So muna ang question number 1 gi-address ni Paul, ingon siya no. Sayop mo mga igsoon, ingon si Paul sa mga Hudyo, dili kitang tanan maluwas. Kung inyong ablihan ang akong kasing-kasing muna akong gusto, nga kung pwede palang unta, tanan ta maluwas. Mo po niyang kasing-kasing sa mga pastor. Kung pwede palang unta, Lord, kining tanan na nimba, maluwas. Pero ang Ginoo ra ginasayod kinsa ang tinuod nga maluwas, mga igsoon. Bisan pag kada Domingo, puno ta sa simbahan, but it will not follow nga all of those who go to church will be saved. It will not follow that all of those who come to church every Sunday will be in heaven. Pero kung inyong ablihan ang akong kasing-kasing, that is my heart. How I wish nga, tanang nanimba, unta, magkita ay ta dito sa langit. Pero ang kamatuoran, dili tanan. Kaya nga naman, dunay gipili ang Dios. Dili tanan ang gipili. Again, the next question will be, Marv, sa sunod nga question. Is divine election unfair? This would be the next question. Okay, before tamo ato atong pangutanan no. Mo nang nahitabo. Si Abraham nanganak siya duha, si Ismael and Isaac. Okay. Dili na ko ma-imagine nganong si Isaac ang gipili sa Ginoo. Mo ta mahingon siguro ta nga wala mo ko nagtuman si Abraham sa saad sa Ginoo nga ang giingon sa Ginoo siya si Sarai tagaan. So pwede ta mo de ay kay nabuot-buot si Abraham. Kining kang Isaac may lisod. Lisod dawaton. Nanganak si Isaac og duha si Jacob ug si Esau. Nganong si Jacob ang gipili sa Ginoo? Kanong di man si Esau nga si Esau man ang kamagulangan. Kung may mga tagwan, puros man sila mga badlungon. Hello somebody. Anong si Jacob yun? So, the next question would be, dili ba unfair ang divine election, Pastor? Marbs, dili ba unfair? Kung pangutano na ka, Marbs, ako gipili, wala ka gipili. Sa imong part, sa imong kasulti. Unfair? Anong, sa part ni Iso, makaingon si Iso siguro nga, sa man ni Lord, nganong siyaman, nganong di man ako, parehar sa man mi, puro may mga dautan. Why Jacob? Why not me? Nganong ikaw, Mark? Nganong di man sila? Nganong ikaw manggid ang gipili sa Ginoo? Nganong dili man to inyong silingan? So makaingon to inyong silingan nga unfair man ni Lord. Okay, so that will be the next question on the table. Is divine election a favoritism? Ngunit ang next question nga tubagon ni Paul. So muna ang iyang gitubag ading whole chapter 9. Number 1, is divine election a failure? Gitubag ni Pablo, no. Sayop ang mga ison, dili tanang Hudiyo ang gisaaran sa Ginoo nga luwason. Kato lang tinuod nga mga Hudiyo. O kato silang tanan, maluwas gito. Kay luwason sila sa Ginoo. Nasabtan? So wala na failure pagpili ang Dios. Now, second question mo ni, is divine election a favoritism? In Romans chapter 9 verse 14, mo ni ang giingon. Unsa may ikasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Ayo lang sa nagbasa ang ubos. Muna po ni ang question karon.
May pinalabay ba ang Dios, Mark? Ingon si Pablo, wala. Ngano makaingon makagwala, Paul? Ngano wala man Pablo? Nga makita nato nganong wala man sila pili ang duha, sila lang dayon duha unta gipili. Nganong isa ra man yun ang gipili. Muna mga igsoon, nilisod ni Iwali. Kay bisag ako mismo di ko katubag sa inyong pangutana. Pero kinanglan Iwali. Kaya naman siya sa chapter 9. Lisod po maabot kong chapter 10, di maaging chapter 9. Okay, na the next question, may pinalabi ba ang Diyos? Anyway, I will be dealing this topic more on our Bible studies and more on preachings. I will devote with this topic 1 month. So, muratang hisgutan ang divine election para tagano katinawan ang mga kaigsuon na nato diha sa pagtuo. So, this is what I believe, no? Okay, now, may pinalabi ba ang Diyos? Ingon si Pablo, wala. Okay, now, muning panahon na mga igsoon that we need God's revelation. Humanly speaking, lisod dawaton pero mao ni ang gisulti sa Bible. This is one of the mysteries in the Bible. It cannot be explained by human rationalization. Pero, nasa sa Biblia. Okay, now, God chose Jacob not based on what he will do in the future. Gipili sa Dios si Jacob dili tungod kay doon na siya buhaton nga maayo, doon na siya buhaton nga dautan in the future. Wala pa siya na tao, naa pa siya sa taguangkan sa iyang inahan, wala pa siya gihimo, gipili na siyang daan sa Dios. Igsoon, God choose you and me not because of, but in spite of. Wala ka gipili sa Ginoo tungod kay, gipili ka sa Ginoo bisan pa. I was chosen by God in spite of. I was not chosen by God because of. Muna itong hunang-huna, gipili siya sa Ginoo kay nituo mo na siya sa Ginoo. No. I was chosen by God in spite of. Before I express my faith in God, God had already chosen me in the eternity past. Gipili na kong daan sa Ginoo. Mga igsoon, that must be grace. Diri nato makita masabtan ang grasya. Diri nato makita masabtan ang mercy. Romans chapter 9 verse 11, ingon siya, sa wala pa ipanganak ni Rebecca ang kaluha miingon na daan ang Dios kaniya, ang magulang mag-alangad sa iyahang manghod. Wala pa sila gipanganak. Wala pa sila nahimong maayo o dautan. Regardless sa ilang buhaton in the future, God had already made a decision. Based on His sovereign will, based on His sovereign grace, based on His sovereign mercy, iyang gipili si Jacob over Esau. Mga igsoon, dili ni mahitungod sa ilang buhaton or mahitungod sa dili nila buhaton in the future. Good or bad man, dili ni mahitungod sa buhaton ni Esau o ni Jacob. It has nothing to do with the choice of Jacob. It has nothing to do with the choice of Jacob and Esau. But it has everything to do with the choice of God. I will repeat that very important phrase. It has nothing to do with the choice of Jacob and Esau, but it has everything to do with the choice of God. So God is in the spotlight, not Jacob, not Esau. So ang nasa spotlight mga igsoon ang Dios. Dili si Jacob, dili si Esau, dili ang pagtuo ni Jacob, kung dili ang pagpili sa Ginoo ang naa sa spotlight sa atong mga paghisgot-hisgot karong buntag. Okay, now verse 20 to 21, muna giingon sa pulong sa Ginoo. Kung maingon ta nga unfair man ang Ginoo, Marbs, muna yung gingon niya. Apan kinsa ka man nga makiglali sa Dios. Tao ka lamang, makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon nganong
ingon mo ako nini pagbuhat. Kung ako usa ka kulon, giingon sa Book of Isaiah na ako usa ka kulon, ang Dios ang magkukulon. Ingon siya dinhi, makareklamo ba day ang kulon kung unsay buhaton sa magkukulon sa imo, Marbs? Makaingon ba nga nganong gihimo man ko nimong yahong, wala man ko nimong gihimong panaksan? Makareklamo ba ang kulon sa magkukulon? Or doon na ba'y katungod nga magreklamo ang kulon sa magkukulon? So muna ang ipakita din ng illustration. Now, iya pa yung gidugangan in verse 21. Wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kulon. Duha ka buk matang sa kulon ang gihimo sa magkukulon. Ang usa mahalon ug ang usa baratuhon. Imagine na to, Mark. Ikaw og si Pastor John, mga kulon mo. Ako ang magkukulon. Si Pastor John gihimo na akong mahalon. Ikaw baratuhon. Maka-question baka nga nganong ingon ani man ni Pastor, nganong baratuhon man ko siya mahalon? May katungod ka ba nga mupili? Mangutana? Na ba, Marbs? Do you have the right to ask the coloner? Magkukulon. Saan na sa English? The pattern. Okay. Do you have the right to ask the pattern? No. Wala tay katungod. May katungod ang Dios kung kinsa ang iyang pilion, kung kinsa ang iyang dili pilion. Pastor, unfair lagi na, Pastor. Okay. Akong ipakita sa inyo mga igsuon nga dili unfair ang gibuhat sa Ginoo. Okay. So, eyes on the board. Ayaw, wag kukurap. Wag kumurap. This is very important illustration. Okay, now, dunay duha ka sets of people. Kining una, muning mga taong wala gipili. Ang ikaduha nga set, muning mga taong gipili. Mura siya Bible study mga igsuon, no? Kay I cannot preach this one. This is more on Bible study. No? Okay, so dunay duha ka tao, duha ka grupo nga tao, dunay wala gipili, dunay gipili. Now, mangutana ko sa inyo ha. Unsay nadawat sa wala gipili? Unsay ilang nadawat? Wala man sila gipili sa Ginoo. Of course, obviously, they will be condemned in hell. Now, question, unsay ilang nadawat kung makondemn sila sa hell? Judgment? Based on what ang ilang judgment? Okay, ako na lang para madali ta. They receive justice. Tama? Makasasala man sila. Anyway, akong klarohon na kitang tanan, makasasala. Ingon ang Romans 3:23 nga for all have sinned, no? And fall short of the glory of God. So kitang tanan makasasala. Pero dunay makasasala nga wala gipili, dunay makasasala nga gipili. Klaro na to niya? Okay, now, katong mga sasala nga wala gipili, unsa ilang nadawat? They receive justice. Tubag, Marbs, ha? Unsa ang nadawat sa mga taong gipili? Ha? Okay. Nakuha na ninyo, no? You are following. Okay. The first group, they receive justice. Right? Wala sila napilian. Unsay kalainan nila? Wala. Puro sila makasasala. Pero katong isa, wala napili. Kining isa napili. Now, ang wala gipili, di receive justice, naka-receive sila justisya. Ang napilian, naka-receive sila grasya o kaluoy sa Ginoo. Now, the next question would be, naabay nakadawat sa ilang injustice? Kay mo man ni ang pangutana ganina, unfair man na, Lord. Injustice man agad, nganong sila gipili, kanong kami wala. Injustice man na Ginoo. Now, question, do na ba'y nakadawat sa ilang injustice?
Obviously, wala. Kaya nadawat sa pikas, justice. Dili injustice. Ang ayan siyang silutan sa impyerno tungod kay makasasala siya. Ang sa pikas nga group, usa yung nadawat, nakadawat og injustice? Wala. Nakadawat siya og kaluoy, nakadawat siya og grasya kay dapat unta siya sa impyerno apan giluwas siya sa Ginoo gidalag langit. Wow. Can you say amen? Hello somebody. Now, can you ask? Unfair ba ang Ginoo? Injustice ba ang Ginoo? Dili ba matarong ang Ginoo? Doon na ba'y pinalabi ang Ginoo? Doon na ba'y pinalabi ang Ginoo? Na ba siya'y naatraso? Or na ba'y kanang usana sa tawag nato ana? Na ba siya'y naagrabyado sa duha ka klase nga tao? Naagrabyado ba niya ang wala gipili? Wala. Naagrabyado ba niya ang gipili? Wala. Na-violate ba nila ang iyang kabubuton? Wala. Inana kabugat ang doctrine of election. Walay nakadawat sa ilang injustice. Mutuingon si Paul kaganina nga doon na ba'y pinalabi ang Ginoo? Paul said, wala. The first group, they received justice. The second group, they received grace and mercy. Now, nganong importante man kining doctrine of divine election, Pastor John? Para sa imuha. Why is it that this is very important to teach? Number one, it will teach you humility. Wala ka naluwas tungod sa imong pagtuo. Naluwas ka kay sa una pa, gipili na kang daan sa Ginoo. You will be humbled in apanin. Walay basihanan ang Dios nga nung gipili kanya, only His sovereign love. Sovereign grace, sovereign mercy. He chose you. And forever you will be grateful, Lord, thank you. Nga sa una pa, you have chosen me. Second, benefit. Nganong kinahanglan itudlo ang divine election? Dagay ka debate, asa man nato ipasikad ang atong assurance sa kaluwasan. If you know divine election, you have the assurance of salvation. Can you say amen? Kay gipili ka sa Ginoo, siguradong malangit ka. That is the divine assurance of salvation. So number one, divine election is important because it will teach us humility and it will teach us security. Okay, doon ako ibasahon ng mga bersikulo. Romans 8:33, kinsay bangaha sa pagsumbong sa mga piniling election. Katawhan sa Dios, ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Igsoon man ingon nga there will be no condemnation. Kung napilian ka sa Dios, siguradong langit ka. That is your security, Hanil. At idon, that is your security. But it will teach you humility. Okay, now, another text. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, mga igsoon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo, nga gihigugma sa Ginoo kay gipili, election na pod, kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan, aron maluwas. Okay, sa una pag gipili na, aron maluwas. Pinaagi sa gahom sa Espiritu o pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. So you had been chosen already. Before the eternity pa, sa wala pa gimugna ang kalibutan, doon na gipili ang Dios ngadto sa kaluwasan. Another one, John 15:16. Very familiar verse. Dili kamo ang nagpili kanako. Kisa din nagpili? Ako ang nagpili kaninyo. Doon nag-ingon sa John chapter, asa na makita ka ng, you love me because I first love you. John chapter, 1 John
Asa na makita na? We love God because He first loved us. Mara po na sa kaluwasan, Pastor John. We choose Him because He first choose us. Gipili nimo ang Dios in the future tungod kay sa una pa, gipili ka ng daan sa Ginoo. 1 John 4:19. Ingon ang 1 John 4:19, you love me because I first love you. When it comes to ato lang i-paraphrase, you choose me because I first choose you. You give me because I first give to you. Anil, nituo ka sa Ginoo, tungod kay gipili ka na sa Ginoo. Nipili ka sa Ginoo kay sa una pa, gipili na ka sa Ginoo. So your choosing God is just the response of Him choosing you. Another verse, Ephesians chapter 1. Sa wala pa buhata ang kalibutan. Kita na to din Grabe nga mga bersikulo. Gipili na kita sa Dios diha kang Kristo. Aron mahimo kitang balaan, walay sala sa iyang atubangan, tungod sa iyang gugma. Wala pagibot ang kalibutan, gipili ng daan. In verse 5, daan ang gitakda. It has been appointed already. Sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo, mao kini ang iyang kagustuhan. Dili ni kagustuhan sa tao. Kagustuhan sa, this is His sovereign will. Igsoon, kung mangutana ang Dios sa imo, dili na siya Dios. Kung makigmeeting ang Dios sa imo, dili na siya Dios. Based on His sovereign will, He choose us. Failure ba ang divine election? No. Walay isa sa gitawag ni Kristo nga dili maluwas. Wala na ako na-appeal diri sa John, wala na ako na-appeal sa slides. John chapter 6 verse 44 ingon siya diri, walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kung siya pagadanihon sa amahan nga mao ang nagpadala kanako. Og pagabanhawon ko siya sa kahulaiang mga adlaw. Walay makaadto sa Dios nga anak kung wala siya gitawag sa Dios nga amahan. Kalibog no, ang uban po ingon po nga dili makaadto sa amahan ang dili moagi sa anak. Kinipon nga bersikulo, di pon makaadto sa anak ang dili moagi sa amahan. Nakita ninyo ang ano? Kung wala ka gihatag sa amahan sa anak, di ka makaduol sa anak. Kung di po ka mutuo sa anak, di po ka makaadto sa amahan. Kita ninyo? Makalilibog mga igsoon. Okay, now, mo ni ang doctrine of divine election. Kung mangutana mo, nganong kita man ang gipili, pastor? Nganong dili man sila? I cannot give you also a definite answer why. All I can say is that God, He chooses us based on His sovereign will. It is not based on what we will do. It is not based on what we will not do. But it is based on His sovereign will. Igsoon, didto sa mga tao nga na impyerno, walay isa sa ila nga makaingon nga dili miangayan sa impyerno. All of them knew that they deserve in hell. Maupod sa langit. Pag naa ka na sa langit, mga igsoon, you will know that you don't deserve in heaven. Dunay kanta nag-ingon, we fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. Igsoon, ang korona nato sa langit. Mupatong lang sa atong ulo sa makadyot lamang.
I think it will be milliseconds. After that one, Pastor John, ang imong corona, imong kuhaon, o imong ihatag kang Kristo. Why? Because He is the one who choose you. Tanang himaya iya sa Dios. Ni gamay wala sa tao. Bisan ang imong pagtuo. So, how it works, Pastor? Inani siya. Gipili ka sa Ginoo, tungod kay gipili ka sa Ginoo, midool ka sa Ginoo, tungod kay midool ka sa Ginoo, mituo ka sa Ginoo, munong naluwas ka. That's how it works. Gipili kang daan, gitawag ka sa Ginoo, midawat ka sa Ginoo, munong naluwas ka. That is how it works in divine election. If you ask me, how on earth, nganong iunana man, Pastor, I cannot give you the definite answer. But all I can give to you is the verses in the Bible. Let the Bible speak for himself. I cannot even give you a detailed explanation. Now, question. Muto ka, Marbs, nga ang Dios puno sa grasya. Kung walay maluwas nga grasya, kung walay maluwas nga tao, ma-express ba ang grasya sa Ginoo? Kung wala siya gipili sa kaluwasan, ma-experience ba sa tao ang grasya? Pwede ba nato siyang tawgon, He is a God of grace? Doon na ba'y manifestation ng iyang grasya, Mark? No. It has to be that way so that He will be able to express His grace. Ang mga anghel, wala makasinati og grasya. Kaya wala sila, katong mga nakasala nga mga anghel, wala na'y kaluwasan. Condemned in hell for eternity na. Wala na'y chance. So dito sa kalangitan, mga igsoon, ang mga anghel, unsay itong kanta sa mga anghel? Holy, holy are you, Lord. Dili sila makakanta, Mark, og how great is you, na 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 na. Di sila makakanta, anak, Mark. Why? Wala sila ka-experience sa grasya. Wala sila ka-experience sa kaluoy sa Ginoo. Kita, nga mga niluwas sa Dios, may mukanta, anak, nga dalaygo ng Dios, grasyahano ng Dios, puno sa kaluoy ang Dios. Kita, kay nga naman, naka-experience ta. That is the doctrine of divine election. So mga igsoon, doon na may mga pangutana, i-PM lang ko, and I would be glad to answer you kutob sa akong mahimo. Okay? So, again, gitudlo nato ni dili aron nga libugon mo. Gitudlo nato siya tungod kay kinahanglan itudlo. Because again, it will give us humility. Knowing that God had chosen me before the eternity past. Wala pa ang kalibutan, gipili na ko daan sa Ginoo. Usa ka, what is sweet reality that God had chosen me already. And it will give me the security of my salvation.